Ngayong araw mga kaboom, ang pag-uusapan natin itong Poco X7 Pro, and alam ko karamihan sa inyo, ito yung talagang cellphone na inaabangan. Lalo na pag sinabing Poco X series, especially yung mga Pro version nila, talagang napaka-solid for gaming. Ang i-upload ko dapat today is unboxing and review muna, pero alam ko ang inaantay naman ng karamihan sa inyo yung gaming part ng review, kaya tututukan muna natin ngayon yung gaming capability nitong Poco X7 Pro. Titignan na rin natin at sisilipin na rin natin yung ilan sa mga benchmark niya para makita natin kung gaano ba siya ka-powerful. Pero wala nang paligoy-ligoy pa, umpisa na muna natin sa kanyang presyo. 15,999 para sa kanyang 8256 variant, 16,999 naman para sa 12256 variant, and 18,499 pesos naman para sa 12512 variant. Lahat ng binanggit ko, ito yung mga early bird price nila, pero ilalagay ko naman dito yung kanilang regular price. Kaya naman kung plano mo bumili, ilalagay ko na lang sa description yung link para mahabol mo pa yung early bird price niya. Diretso na muna tayo ngayon dito sa mga benchmark scores niya. Pagdating dito sa Antutu benchmark, nakakuha tayo dito ng 1.5 million points and meron siyang 525,124 na GPU score. Pagdating naman dito ngayon sa 3D Mark, nag-stress test tayo and yung stability niya umabot lang ng 79.3%. Oo, hindi siya ganun ka-stable, hindi katulad nung base X7 variant niya na nakakuha ng 99% doon sa 3D Mark test natin. Ito is nasa 79.3% lang. Pero pagdating naman sa CPU throttling test at the same time sa actual gaming, okay naman yung ating naging resulta. Ngayon pag-usapan natin yung ilan sa specs niya na may kinalaman sa gaming. First of all, yung chipset niya is MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Available siya in 8 and 12GB na RAM variants. And currently, yung storage niya is UFS 4.0 na. Pagdating naman sa kanyang screen is Crystal Res AMOLED display na siya na capable up to 120Hz na refresh rate. Meron din siyang up to 3200 nits na peak brightness. Currently, ang operating system pala niya is Android 15 na on top of HyperOS 2. Kaya expect mo na may mga ibang application and ibang games katulad na lang nitong Call of Duty Warzone na hindi pa siya fully supported. Meron siyang battery capacity na 6,000 mAh na capable up to 90 watts na hypercharge charging. And sa mga magtatanong sa inyo kung capable na ba siya ngayon sa bypass charging, sad to say is hindi pa. Ngayon guys, punta na tayo sa mga settings na available dito sa mga games. Dito sa Mobile Legends, meron siyang ultra frame rate and ultra graphics. Wala na tayo ngayon guys sa panahon na pag sinabing MediaTek, kulang-kulang yung settings niya sa mga laro dahil even MediaTek ngayon kaya nang sumabay sa Snapdragon pagdating sa optimization. Next naman natin is League of Legends Wild Rift. Kagaya siya ng Mobile Legends kanina, kompleto yung settings at walang kulang, up to 120 FPS is available. Ako personally mga kaboom, mas prefer ko yung 60 FPS dito sa League of Legends Wild Rift, pero nakatodo yung graphical settings, lalo na pag may mga skins ka na binili dito sa game, talagang magpa-pop up talaga yung kanyang color and design pag tinodo mo yung graphical settings. And I'm happy to say mga kaboom, no, wala akong naging kahit anong problema. Smooth at very lag free yung experience ko dito sa paglalaro ng Wild Rift. Next game naman natin mga kaboom, Call of Duty Mobile, and grabe, kasi even bago pa lang itong Dimensity 8400 Ultra, karamihan ng games talaga na gagamitin or susubukan mo dito, literal, kompleto yung settings. So nakakatuwa lang. Yun nga lang dahil naka Android 15 tayo at Xiaomi HyperOS 2 siya, hindi pa niya fully supported yung Taco Stats and Shizuku. Kaya hindi ko maipakita sa inyo yung actual FPS niya. And at the same time, yung camera quality ko is ang ginagamit ko lang 4K at 30 FPS. Kaya hindi nyo makikita talaga dito kung gaano ka-smooth yung aking naging gameplay dito sa Call of Duty Mobile. Nakakatuwa lang talaga guys, kasi usually pag launch ng bagong chipset is kulang-kulang yung graphical settings niya, kulang yung FPS niya. Even malakas yung processor, magugulat ka bakit hindi niya kaya yung ganito sa Call of Duty, hindi niya kaya yung ganun sa Mobile Legends. Pero ito, right off the box, di ba? Pag ginamit mo pa lang, kompleto na agad yung settings sa most games na nilalaro natin. Next game natin ngayon, Genshin Impact. Medium yung kanyang default settings, pero pwede nyo itodo hanggang highest, then pwede nyo ilagay sa 60 FPS. So dahil wala tayong FPS meter, hindi ko siya totally masasabi na 60 FPS yung gameplay dito.
Pero I can say na smooth siya. May mga konting stutter pero hindi siya sapat na reason para tigilan mong maglaro or para mabad trip kang maglaro dahil naglalag. So dito sa gameplay ko, pumunta ako sa Inazuma. Part siya ng Genshin Impact na map na ang daming nangyayari. Parang every second may kidlat na nangyayari, madilim. Tapos ayun, gumamit ako ng mga skills, sinunod-sunod ko siya. Pero ayun, nakita nyo naman, okay pa rin siya. Pagdating sa dungeons mga kaboom, na feel ko na parang mas smooth siya ng konti compared pag nasa open world tayo. And sabi ko nga kanina, ang reason doon sa open world, masyadong madaming nangyayari, 'di ba? Pero dito dahil limited lang yung area na naglalaro tayo, mas smooth yung nagiging gameplay natin. Next naman natin, solo leveling Arise. Kagaya ng other games na nauna is pwede nyo ding itodo lahat ng settings dito. Mapapansin nyo mga kaboom, may mga stutter siya, may mga minor siyang lag na hindi naman super laking issue, no? Pero pakiramdam ko ito is optimization issue siya kasi even yung mga gaming phone, yung Red Magic specifically na tablet and yung Red Magic 10 Pro, nagkakaroon din ng gantong issue. Talagang napakalakas na ng processor nun. So feeling ko sa game na siya. Pero to be honest, no, sa gantong type of game, magtotodo ka ba ng graphics, idle game siya. Next game naman natin, Diablo Immortals. Meron agad siyang 60 FPS na available. And sabi ko nga kanina, may mga natry akong phone na dahil bago pa lang yung phone or bago yung chipset, hanggang 30 FPS lang siya dito sa Diablo Immortals. Pero dito sa Poco X7 Pro, kaya nyo na agad itodo lahat ng settings dito sa game. Second to the last game natin is Wuthering Waves. Dito hindi ko pa siya masyadong kabisado kasi nag-uumpisa pa lang ako. Pero yan, nilagay ko na lang siya sa quality graphics and high resolution, tapos naka 60 yung ating frame rate. To be honest, dito hindi ako masyadong makakapagbigay ng opinion kasi nagsisimula pa lang ako dito sa game, level 3 pa lang ata ako dito or level 6. Hindi ko masasabi kung pagdating ng mid game or ng late game smooth pa rin siya kasi early part ng map okay siya, yan kita nyo naman. May mga nagsasuggest kasi sa inyo ng game na to na isama natin siya sa gaming test, and ayun, magpapa-level up muna tayo, and sa next video natin sa Poco X7 Pro, i-update ko kayo. And last game naman natin para may racing game tayo dito is Asphalt 9. So itong Asphalt 9, katulad siya ng ibang games na nabanggit ko kanina na usually pag bago yung phone or bago yung chipset, wala siyang 60 FPS. Pero dito sa Poco X7 Pro is supported niya yung mataas na frame rate. Honest opinion ko dito mga kaboom, based sa gaming test natin, kung ang lalaruin mo lang is Mobile Legends, Call of Duty Mobile, League of Legends Wild Rift, and yung other games pa na hindi naman ganun ka-demanding, pwedeng-pwede mo yang itodo, tapos pwede kang maglaro without a cooler at hindi ka magkakaroon ng problem na magto-throttle down yung phone mo kahit buong araw ka pang maglaro, okay na okay pa yan. Pero kung ang lalaruin mo is high demanding games katulad na lang for example ng Genshin Impact, Wuthering Waves, Call of Duty Warzone na mataas ang settings, solo leveling na mataas ang graphical settings, kakailanganin mo ng mobile cooler. Dahil sa mga games na nabanggit ko na yon is around 15 to 20 minute mark is nagto-throttle down na siya, na-feel ko yung pagbagal ng phone, nagkakaroon na siya ng paglalag. And for me, ang opinion ko lang dito is hindi lang naman siya problema sa phone kasi even mga gaming phones nagkakaroon din ng gantong issue kasi napakabigat na talaga, napaka-demanding na ng mga mobile games ngayon na lumalabas. Talagang console quality graphics and gameplay yung ating mga nalalaro, kaya kailangan na rin natin ng third-party accessories kagaya na lang ng mobile cooler. And ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa video natin. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat!